Bronny James sa San Antonio Spurs, gagawin siyang Kawhi Leonard kahit pa 6'2" lamang ang taas nito mga kapatid. Paniguradong napakagandang tambalan to sa Spurs at hindi lang yan, mahahakot din nila ang tatay niyang si LeBron James. Walang kaduda-dudang makukuha nila ang top 4 lottery pick pagkatapos ng season na to. Yan nga po ang magiging mitya na mapapasa kamay nila itong si Bronny. Kahit pa medyo mababa ang imang din po siyang pinapalaro sa game. Pang NBA level na ang depensa nito mga kapatid. Pero kabaliktaran nga lamang din sa puntos. Pero kung nandyan din si LeBron sa Spurs, si King James na ang bahala dyan. Kung baga solid tandem to para sa team. Tapos nandyan pa nga itong si Wembanyama. Ito ang mapangahas na balak ng San Antonio. Klarong-klaro nga din po na hindi na makakahabol pa ang Spurs sa standings. Kulang na kulang kung si Wembanyama lang ang mag-isang bubuhat para sa team na to. Kaya dito na nga lamang po sila babawi next season. Pag nagkataon, todo hakot ng kampyonato na naman nga po ang Spurs nito mga kapatid. Big 3 ang mangyayari dito. Tapos nandyan pa nga itong si Coach Popovich. Walang katulad at makasaysayan talaga ang gagawin din ni LeBron na makalaro niya ang anak niya sa isang kupunan. Bagamat medyo maaga pa nga para magbunyi sa target ng San Antonio. Pero hindi nga po maikakaila, napakarami ang gustong masilayan na dito sa Spurs babagsak ang mag-ama. Pero napakatinik naman nga po nito sa depensa. Pataas ang IQ niya dito kaya itinuturing din siya na valuable prospect. Unti-unting nakikita ng lahat kung saan nga mas magaling ang isang Bronny James. Kahit sinong kupunan nga po hindi isa controls the defense, control the game. Diyan din nga po malimit sa depensa na mumuhunan ng team lalo na pag sumapit na nga po ang playoffs. Halos mahirap makascore at bantay sarado nga talaga ang mga malalakas pumuntos. So in short, mahirap nga rin pong mahindian ang anak ni LeBron sa liga. Dahil kung dito nga din siya magpo-focus, marami talagang team ang maghahabol pa sa kanya. Samantala ayaw ni Steph Curry to mga kapatid, pero ginawa pa rin ni Podziemski. Lokong rookie to, puro kayabangan na. Bagamat nanalo naman nga po ang Golden State kontra sa San Antonio sa score na 112-102. Pero marami pa rin nga pong napataas ng kilay dito kay Brandon Podziemski. Biruin mo ba namang bagong salta ka pa lang yata sa Warriors? Pero pinagmamataasan na ang mga kampi niya. Kinakagalitan at animoy siya ang hari o veterano na sa kupunang to. Malimit nga po kapag ganito ang ginagawa ng isang rookie sa veteran player. Abay, tanggal talaga ang aabutin mo. Hindi lang din sa basketball, nangyayari nga din po yan. Hindi nga po nakaligtas itong si Andrew Wiggins sa mayabang na Podziemski. Hindi nga po talaga nagustuhan ni Wiggins ang biglang sinabi sa kanya sa loob ng court. Kitang-kita na umasim ang mukha niya nang marinig niya ang sinabi ni Podziemski. Mas veterano nga po itong si Wiggins mga kapatid, pero gustong turuan lang ng batang to. Dapat nga daw ipinasa sa kanya nung na-steal nila kay Wembanyama ang bola dahil nabitawan at na-foul lamang si Wiggins. Parang ang ipinapahiwatig niya kung siya ang tumira easy layup o end one pa ang mangyayari dahil nasa likod nga lamang din siya ni Wiggins. Aba, hindi nga po talaga tama yan. Decision making ni Wiggins yon, tapos malayong malayo din ang agwat nyo kung experience ang pag-uusapan sa liga. Kaya parang wala kang dahilan para pagsabihan siya na dapat ipasa pa sa'yo ang bola, di ba? Kahit maging si Draymond Green, meron nga ding pagkakataon na napagsabihan din siya ng batang to. Kilala naman nga po ng lahat itong si Draymond. Hindi talaga siya po pwede dito. Pero buti na nga lamang din hindi mainit ang ulo ni Green noon. Baka nasapak din siya. Gayunpaman, disenteng-disente din naman nga po ang ipinapakita ni Podziemski. Pero yun lang, medyo ingat ka din kung sino ang binabangga mo, di ba?